Ano ang nangyari sa pagitan ng Iran at Israel? Ayon kay President Donald Trump, pumayag na ang Iran at Israel sa isang ceasefire o pagtigil ng gyera. Pero may twist, hindi agad-agad ito magsisimula. Trump mismo ang nag-anunsyo na magiging official ang ceasefire matapos ang 24 hours. May 12 hours muna para tapusin ng parehong bansa ang kanilang final missions o mga huling operasyon militar. Pagkatapos ng 24 hours, saka palang tuluyang titigil ang gyera. Ang tawag ni Trump dito ay ang 12-day war, isang maikli pero matinding digmaan na ayon sa kanya, pwedeng tumagal ng taon kung hindi agad na resolba. Bakit parang pinayagan pa ang last attacks? Ayon kay Trump, binigyan pa niya ng 24 hours para makapag-last shot ang magkabilang panig bago tuluyang tumigil ang labanan. Parang sinasabi niya na, sige tapusin niyo na ang kailangan niyong tapusin, pero pagkatapos niyan peace na. Umatake pa rin ba ang Iran? Oo. Habang papunta na sa ceasefire, umatake ang Iran sa isang US base sa Qatar gamit ang 13 missiles. Pero ayon kay Trump, 12 missiles ang na-intercept ng air defense. Yung isa hindi na pinabagsak kasi papunta raw ito sa non-threatening o hindi delikadong direksyon. Walang nasaktan at halos walang pinsala. Trump even thanked Iran for giving early warning, kaya walang casualties at hindi nag-escalate ang tension. Trump believes na ito ay victory para sa peace and strength. Sabi niya, kung hindi pa rin dadating ang kapayapaan, may iba pa kaming target at kaya naming durugin yun agad. Ayon sa mga analysts, nagpadala ito ng malakas na mensahe sa China, Russia at ibang kalaban ng Amerika. Handa si Trump at ang US military na magpakita ng puwersa kung kinakailangan. Conclusion? Nagkasundo na ang Iran at Israel sa ceasefire matapos ang 12 days ng matinding labanan. Walang American casualties. Ang Iran ngayon ay mahina, isolated, at walang masyadong kakayahan para bumawi agad. Sana yung peace ang goal, pero handa pa rin ang US kung kakailanganin. Para sa mga updates, i-follow ang aming channel at i-click ang subscribe button. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.